Pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maraming salamat po sa Diyos. Araw na naman ngayon ng Martes. Ang bilis ng panahon, ano 26 na agad sa buwan ng Mayo 2026. Welcome sa palatuntunang ATM. Anong take mo? Ano ho bang take nyo ngayong araw na ito, ano Habang ating inaantabayanan ninyo ating sparring partner. Ayan, humihingal. Dumana ba? Wala pa rin. Ano Welcome sa palatuntunan. Magkakasama ho tayo hanggang mamayang 5:30. Ngayon pong napakainit. Patuloy na umiinit ang panahon. May mga lugar akong dinaanan na medyo makulimlim. Akala ko nga ulan. May mga tikatik na ulan. Pero hindi nagtuloy, Lalo lamang ho nagpainit, sa nararamdaman ho nating heat index. Ano bang heat index natin ngayong araw na ito ng Martes, Kasabay ho ng init ng panahon, patuloy na umiinit ho ang usaping politikal na patuloy ho nating tinatamasa. Bitter pill to swallow, ika nga. 33 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang ating question of the day. Kanino kayo mas kumpiyansa? Minority block o majority block? Yung aking partner nandito na ho. Mukhang... The late Sandro. Magandang hapon po. Ayan. Ako po si Sandro Ochiona. Mukhang dumaan ka pa yata ng Maha Blanca at saka Suman, Uy, ang dilim sa labas Yung mga lalabas po, yung mga pauwi ngayon. Nako, mag-ingat po kayo. Natuloy dahil ba yung dilim? mukhang babagsak na any monument. Meron ang kasi ulan. akong mga dinaanan kanina. Umaambo na. May tikatik yung tikatik. Nako, Pero hindi naman nagtuloy. Ay lalo lang nagpainit doon sa kasi nabasa yung karsada Yung alimuong. Yung alimuong, Nako, di ba? nako, Lalo delikado lamang yan. Ikaw yata dumaan ka pa sa Saan? Sa... Abi, mukhang bumili pa ito ng Maha Blanca at saka at saka Suman. Bakit Ewan ko ano meron sa Maha ewan ko kung Blanca meron at pagbibigyan ito, Mukhang meron kang pagbibigyan Bakit ano merong Maha Blanca at Suman? Mukhang gusto Ano mong gumaya doon sa isang nagmumurang kamyas. Sino yan? Sa Senado. Sino yan? Ayan. Ano ba yan? Ayan. Ano nangyayari? Inaatake na yata kami. Ganito na ba ngayon? Ayan. Mamaya, pag-uusapan natin yan, Dahil ready na ang ating unang panauhin ngayon Ay, pong sige. hapon. Pag-uusapan po natin, of course, yung may kinalaman sa mga plunder cases sa ombudsman laban doon sa ilang mga senador. Kala nyo, Kala nyo. Nasa linya natin ang political scientist at isang public interest lawyer, si Attorney Jess Falsis. Attorney Jess, magandang hapon po sa inyo. Good morning, Sir Willie, Sir Sandro. Good morning Good afternoon pala. Good afternoon. Oo, makulimlim lang. Mukha lang. Akala mo siguro akala mo siguro
papasikat pa lang ang araw. Makulimlim na. Kulimlim lang yung nakikita mo, Attorney Jess. Kulimlim lang yan. Opo. Pero sa ombudsman mukhang hindi makulimlim. Dahil malino na malinaw, kanina-kanina lamang ay nagpatawag ng isang press conference ang ombudsman at by Thursday, kung di ako nagkakamali, ay meron na silang isusulong na kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada at sa mga susunod na mga linggo ay In 2 isusunod weeks, naman daw oo. itong kay Senator Joel Villanueva. Yan. Ano bang nakikita mo diyan, Attorney Jess? Well, matagal na pong sinasabi ng ating mamahaling, minamahal na ombudsman yan last year pa, no, na may mga cases na ipa-file noong December. Tayo, napaka-pasensyoso natin na mga Pilipino, no? Papatawarin natin si ombudsman kung this week o in the coming weeks mapafailan itong mga flood control cases. Pero sana talagang i-file niya. Kasi kung tayo na naman ay pinapaasa lang, baka mapuno na ang ating mga kababayan dahil ang tagal ng inaantay itong mga flood control cases mula nung September last year na sinubaybayan natin lahat ng teleserye hearings sa Blue Ribbon Committee, sa Senado, sa Lower House, ang mga statements ni Ombudsman, lahat ng mga ebidensya. Narinig po natin lahat si Yusek Roberto Bernardo. So, hindi na po tayo magtataka kung bakit may kaso si Senator Jinggoy. Of course, kailangan ko na din pong ituhog na dati na pong na-involve si Senator Jinggoy sa pork barrel or sa PDAF scam. Kasama po niya sa mga na-accused din. Pero syempre may mga ibang komplikasyon legally, no? Si Senator Bong Revilla na ngayon ay nakakulong na din para sa flood control cases. So, Alright. dapat lang, sumunod na po yan si Senator Jinggoy, si Senator Joel, kasama din po yan sa testimony ni Yusek Bernardo, but everything good comes in threes. So, kailangan po Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero dapat hindi po malayo sa radar ni Ombudsman Boying Remulla kasi lahat po yung tatlo, sabay-sabay po yung pinangalanan at pinatotohanan ni Yusek Bernardo na may pananagutan or sangkot sa flood control. Attorney Jess, with your indulgence, sandali lang, babalikan ka namin, ha? DZMM Radyo Patrol Flash Report. Sandali lamang, meron po nagmamadaling balita mula kay Jom Garner. Kaming Jom. Willie, inaprubahan ng 7th Division ng Sandigan Bayan ng hiling ng Ombudsman na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Biray at Joseph Espiritu. Ang PHDO ay hiniling sa korte para utusan ng Bureau of Immigration na pigilan ang anumang tangkang pag-alis sa bansa ng isang taong pinaghihinalaang sangkot sa krimeng may kaparosang hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw na pagkakakulong. Kaugnay yan ng reklamong plunder at indirect bribery ng Luzon Field Investigation ng Bureau ng Office of the Ombudsman. Bunsod ang umani pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong kongresista pa siya na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa 8:30. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Job Garner, DZMM. Maraming salamat, Jom! DZMM Radyo Patrol Flash Report. Pang-ilan na yon? Pangatlo na yun. Parang na? yung dalawa nung itong binabanggit ni Ombudsman. Oo. Tapos ito, pinagbigyan yung hiling ng Ombudsman na maisa-ilalim siya sa ano yung tawag doon? Precautionary Hold Departure Order, Oo. PHDO. Ayun. Ayan. Attorney Jess, hindi ba ito nakaka-apekto sa kredibilidad ng Senado? Una, doon muna tayo sa credibility ni Ombudsman, no? Of course, kinukurot ko kanina si Ombudsman, pero yung mga ganyang balita, nakakadagdag ng credibility ng ating Ombudsman. So actually, I have to commend him on that particular case, so kay Senator Marcoleta, na talagang hindi niya binitawan kahit na sa COMELEC ay parang dinismiss lang basta-basta yung kaso ni Senator Marcoleta, sa Ombudsman pala gumugulong pa din yung pag-imbestiga dito sa donation that seems to be a circumvention of both election and donation laws, no? So,
we have to commend the Ombudsman on that. Yung sa Senado naman, ang nakakalungkot talaga dyan, Sir Sandro, Sir Willie, is mukhang halos lahat sa majority block doon sa bagong majority, no, ay sangkot in one case or another. Flood control man yan, election, campaign donation laws, or both. Kasi like si Senator Cheese, sangkot siya sa both flood control tsaka sa election donation illegal contribution campaign laws na kaso. So, nakakalungkot po na ganito na po yung Senado natin. Mukhang ang sinasabi ng iba po dyan, kasama na po ako doon, #worst Senate. Senate majority. Worst Senate majority. Oh, pero ang sabi kasi ni Ombudsman Rimulya, wag ka naman daw masyadong mainip kasi iniingatan nila, ginagawa nilang, pinipino nila ng husto yung lahat ng kaso para naman hindi magaya doon sa mga dating nakaraang ombudsman na magpa-file ng kaso, magpe-presscon, mamumulit na lang tayo. 10 years na pala, wala pa nangyayari doon sa kaso. Tama naman po yan. Actually, yung dating ombudsman, wala ngang pinel na kaso eh. Si Ombudsman Samuel Martinez. Wala naman po tayong narinig na talagang mabigat na pinanagot ng dating ombudsman. So, mas masaya naman talaga tayo kay Ombudsman Boying. Kaso nga, sa dami po ng presscon niya, ang inaantay po talaga ng mga tao ay yung na-file na yung kaso sa Sandigan Bayan. So, baka imbes na mag-presscon na magpa-file, maggulatan na lang na nag-file na. So, saka na lang po tayo balitaan pag na-file na kasi nga, December pa po tayo umaasa, December pa po tayo naghahanap ng flood control cases. But kung padating na po yan, again, mas maganda na nga po yung maingat, slowly but surely, na talagang plakado yung kaso at makoconvict yung mga kinakasuhan. Pero sana mangyari na kasi ang tagal na po talaga. Ang Pilipino napakapasensyoso, 6 na buwan, 7 buwan na po mula flood control hearings. So talagang umaasa po kay Ombudsman ng result. Hindi kaya ito'y ang ibig nyo sabihin kapag kakaganito, kakapreskon ni Ombudsman, parang nabibigyan ng warning. Parang yun nangyari kay... ano ba yung minsang nagpa-preskon? Tapos diba, imbis na kumbaga parang pinaghahanda para naman may tinutukoy ka. Hindi naman ko magkapat. Ano? Pambira. Ay, iba ba yun? Iba palang Rimulya yun. Iba pala yun. Yun nga, hindi kaya magkaganon yun, Attorney Jess. Pero magandang punto yan, Sir Zando, no? Kasi yun din talaga yung gusto kong tumbukin na imbes na mag-press ko na magpa-file, tapos syempre mai-informan or magkakaroon ng advance information na pwede ng kasuhan at baka lumabas yung warrant of arrest, yung mga kinakasuhan, hindi naman natin sinasabi na tataka sila, no? Pero that is always an option kung you have advance information, no? Ang mas maganda sana, yung press ko ni Ombudsman ay yung napirmahan na niya o yung na-file na at ang inaantay na lang natin ay yung warrant of arrest ng korte, imbes na ito may 2 weeks pa kuno na magpa-file. So, ang dami so kumbaga bago natin, bago mag-presscon, dapat nagawa na. 'Di ba? Pirmado na. Na-file na yung kaso, may mga napirmahan dapat pirmahan, at saka nila sabihin, napirmahan na po namin today o na-file na po namin today yung kaso laban kay bla bla bla. Parang ganon. Opo, kasi ang balita, 'di ba? Kayo po sa journalism, no, for something to be newsworthy, it must really be to the interest of the public. Pero yung balita na pipirmahan ko pa lang or sa 2 linggo ay may ganito ganyan, newsworthy pa ba yun na kailangan mag-presscon? Ang newsworthy is yung pirmado na talaga, yung tinta ng iyong ballpen, bagong-bago pa dun sa papel. So yun po yung newsworthy. So sana pag meron na po talagang na-file, saka na lang po mag-announce. Ang tawag dyan, SS na balita. Pero kasi din naman. Alam mo ba SS na balita? Oo, pag nag-SS ka ay... nag-SS na balita, di ba? Nag-SS ka. Sasampahan na sa susunod na linggo. Di ba? Sasampahan na sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, pipirmahan na. Pipirmahan na. Sa susunod na araw. Di ba? Pero Attorney Jess, Kuyang, kung magbibilangan, 13 yung kabila. Yung isa, 11. Kung 3 yung magtago dahil matakot sila dito sa mga kasong to. Tapos ang boxing. Iba na ngayon magiging kasi dati di ba, ano yung sinabi kahapon ni Zubiri?
Duwag 11, tapos grade 13. Sino nagsabi nyon? Sinabi ni Subiri Mababawasan. kahapon. Di ba? Mababawasan yung grade 13. Grade 13. Pero, opo, ako ang kinakatakot ko actually, no, dito sa mga flood control cases, no, hindi ko kinakatakot yung pagsampa ng kaso. Yan talaga ay tama for accountability. So, tama po yan. Ang kinakatakot ko po para sa Senado is not really yung mga coup d'etat or yung change in the leadership. Ang una kong tinitingnan po kagad ay yung Senate trial. So, kasi nga, meron pong talaga, matagal ng opinion, legal opinion ng halos na karamihan na abogado na kailangan mo lang talaga ng 16 out of the 24. Absolute 2/3. Meaning, To convict. kailangan 16 talaga out of 24. Pero ito po yung gusto ko pong ipaisip sa inyo tsaka sa mga nakikinig po, no? Ganito po yan. Kung kayo po ay may court trial, si judge, nandun po siya mismo. Nakikinig siya sa witnesses, nakikinig siya sa mga arguments ng abogado. So pwede po talaga siya gumawa ng desisyon because he personally tried the case. Pinakinggan po niya yung facts, pinakinggan po niya yung mga witnesses. Ito po gusto kong maisip niyo po. Like kay Senator Bato na nagtatago po ngayon, tapos let's say, magtago po yung ibang senador or kahit maaresto po, pero non-bailable. Hindi po sila pwede mag-participate physically sa Senado, hindi po nila makikita yung mga mata, yung pawis, tsaka yung boses ng mga witnesses sa impeachment trial, no? Kung ganun po, na hindi talaga sila nagpa-participate sa trial, but they're still called senator judges, how can their vote or their number be counted doon sa 16 out of the 24? So actually, ako po, kahit na mabash din ako, tulad ng ibang abogadong mga nababash, pero ito pong legal opinion ko, may basis po ito eh. Ang sinasabi sa konstitusyon, to convict 16 out of the 24, all members of the Senate. Pero sa akin po, kapag i-analyze mo po yung provision sa konstitusyon, hindi naman sinasabi ng konstitusyon na let's say may patay na senador, hindi pa na-elect yung pamalit, or may senador na nasa abroad, isasama mo ba yun sa bilang ng all members of the Senate? Sa aking tingin, in my humble opinion po, no, ito medyo bago to kasi talagang ang current opinion ng most lawyers, 16 out of the 24. Ako po ang aking opinion sa impeachment trial ay all members who actually participated in the trial. Meaning, sabihin po natin may 3 makulong, non-bailable, and Senator Bato nawawala. Hindi na po out of the 24. Dapat 2/3 of 20. Kasi hindi naman pwede mag-participate yung mga nakakulong eh. Hindi naman po pwede mag-participate si Senator Bato. What is the basis of their vote or their number if they are a judge who is not in the courtroom? Meron po bang judge na binibilang wala sa courtroom? Yung mga justices po ng Supreme Court. Ito po yung example dyan. Pag may isang justice dyan na naka-on leave or may sakit, hindi po nagpa-participate sa oral arguments, hindi po narinig yung mga arguments, hindi nabasa yung mga sinulat ng partido, hindi po sila pwede bumoto. Hindi po sila pwede bumoto. So, ganun din po dapat sa Senado. Kung hindi po kayo nagpa-participate sa Senate trial, why should your vote be counted? Hindi kaya din kaya merong medyo ganito kagulo sa Senado, hindi kaya dahil ilan ba ang mga abogado? 5 o 6 lang? Kumbaga dati mas maraming sa Senado. mas maraming mga abogado sa Senado. Alan. Alan. Pia. Cheese. Kiko. Cheese. Sino pa? Marcoleta. Marcoleta. Wala na yata. Parang 4 lang? 5. Parang 5. 5? Nalilima lang yung mga abogado. Ano yung connection nun, Attorney Jess? Alam mo, natatanda mo yung interview natin kay Attorney Sarmiento. Kinukwento niya nung maliit pa siya. Proud siya. Pag nakakapanood siya, nagpupunta siya personal sa Senate, sa plenary. Pinapanood yung Debate. deliberation, debate ng mga ano. So, proud siya na nagiging part siya ng ano. Nagiging part siya ng proseso na nakikita niya, napapanood niya. Parang ngayon daw, parang napakahirap ipagmalaki. Oo. Ba't nagiging ganun ngayon ng, ano bang tawag dito? Parang sentimiento, Attorney Jess. Kahit naman
po kumonti yung mga abogado sa Senado, okay lang naman yun. Pero ang maganda nga dyan sa sinasabi ni Sir Sandro, ang dating sa akin, yung pagiging professional. Ang abogado kasi is a professional, di ba? Ang doktor, kapag naging senator yan, manalo at tumakbo for senatorial candidate, professional pa din ang doktor. Architect, engineer, meaning talagang may alam sa decorum, may alam sa ethics, may basic na kaalaman sa mga rules. So yun po yung kakulangan ngayon sa Senado kasi nga dumami po ang mga artista, with all due respect to them, wala namang masama sa pagiging artista, pero bagay kaya yun na maging senador kasi iba naman syempre ang function ng artista sa function ng senador. So okay lang kahit kumonti po yung mga abogado, pero sana dumami po yung mas professional po sila magbasa, professional sila magtrabaho bilang senador, alam nila yung trabaho nila, alam nila yung decorum, alam nila yung ethics, dahil meron po silang background sa pagiging professional. Si Sandro may tawang pailalim eh. Habang Ilan nga, Attorney Jess, ilan ba yung artista dyan sa Senado ngayon? Dati kasi ang mga artista gusto maging senador. So naging senador na po, madaming artista naging senador. Ngayon po, madami kasing mga senador gusto maging artista. oh. Yun lang. Ikaw na rin may sabi, wala namang masama doon, di ba? Wala namang masama doon, kaso nawawala yung trabaho ng pagiging senador. Mas gusto nila maging artista kesa sa maging senador. Yun lang. Yun lang. Kawawa taong bayan. So, anong kung hindi mababago tong ano bang tawag dito, trend dyan sa Senate, anong meron bang pwedeng ma-jeopardize na process sa mga darating na araw? Madami po, no? Ako, ang una kong tinitingnan dyan, yung tanong niyo po muna kanina na baka may mga makulong or magtago na senador, maliban kay Senator Bato de la Rosa, sa bilang ko, there are at least 6 senators who could possibly have warrants of arrest, and all of their cases sa aking monitoring non-bailable, no? And ito, public information naman to. Of course, we have Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese in terms of the flood control. You have Senator Marcoleta, may bagong kaso yung sa plunder. So non-bailable din po yun. And then you have the 2 Villars na meron pong SEC or financial fraud na kaso sa DOJ. And that will also be generally non-bailable. Depende sa kung anong eventually ikakaso ng DOJ. So kung 6 po yan na senador, maliban kay Senator Batog, so 7 na yun, pag lahat po yan nawawala sa Senado, ang una pong matatamaan dyan is yung credibility at reputasyon talaga ng Senado. Na dati ang Senado, tinitingalaan na mataas na kapulungan, mas mataas di umano sa lower house, mas mataas sa survey, mas mataas ang trust rating, mas mataas ang kumpiyansa ng taong bayan. Pero kapag yung 7 dyan ay mawawala, either dahil nakulong or nagtatago, mawawalan po talaga ng kredibilidad ng Senado na gano'n na ba ang mga senador natin ngayon, lahat may kaso na mabibigat. Hindi po yung putyo-putyo lang, o sabi nga ni Senator Raffy, house show. Diba? Hindi yan gawa-gawa. Mabibigat na akusasyon na nakakasira talaga ng credibility because the senators who are supposed to make the laws and protect our laws Teka, are the first ones to break it. hindi ba pwede magkaroon ng parang give or take ang mangyayari? Mawawala yung ilang mga senador, di ba? Paborable kahit papano dahil alam natin itong mga mawawala. Alam natin ito, yung pinag-usapan namin minsan na kahit na ilang tumbling dyan sa Senado, i-acquit itong itong ini-impeach eh. Anong epekto paano nun? paano natin titimbangin yun? Or nandiyan sila, pero alam natin na pwedeng ma-acquit. Ma-acquit yung dapat na masampahan ng impeachment. Ano po muna ako ang tinitingnan ko po talaga yung accountability So kung may kaso po talaga, kahit na ano yung mangyari sa politika, kailangan talaga mapanagot sila. Ngayon, syempre, may side effect nga na kapag pinapanagot natin sila, hindi sila makakaparticipate sa Senado. Ngayon, whether that's good or bad, depende sa politika natin or yung politika ng iba. Yung iba naman, syempre, magagalit. Sinasabi silent martial law, sinasabi oppression, kahit totoong accountability lang yun. No? Sila yung namumulitika kasi by saying na napupolitika daw yung mga senador nila.
'di ba? When it's really just an actual case na may evidence na pinapanagot lang. Sa akin, kung yung side effect po, kahit ano man mangyari sa politika, kailangan diretso pa din po tayo sa sa accountability. At yung sa Senado, kailangan physical presence na nasabi nga po ng minority bloc, meron pong tradisyon at rason. Bakit na yung tradisyon ng Senado ay physical presence ay kailangan? Hindi Alright. pwedeng online voting, hindi pwedeng remote participation. Dahil hindi ka pwede magdebate, hindi ka pwede mag-aral ng batas, hindi ka pwede magpasa ng batas, at hindi ka din pwede mag-acquit o convict sa isang Senate impeachment trial kung hindi ka personally present sa Alright. trial. Sige. Tingnan natin sa mga darating na araw. Darating na araw. Kasi marami pang pwedeng mangyari bago tuluyang magsimula yung impeachment trial. Attorney Jess, maraming salamat po sa inyo. Ano? Ito na lang po ang huli. So kung 8 o kung 7 o 6 ang mawawala, yung 24, let's say maging 18, 2/3 ng 18? 12 senators na lang. So di +1 na lang doon sa Plus one na lang. minority. Oo. Attorney Jess, maraming salamat abangan. Thank you. Abangan natin yan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Hindi, tsaka kuyang, isipin mo, ititwist at ititwist din naman yan eh. O di abangan na natin. Abangan natin kung ano mangyayari. Kung paano ititwist yan. Alright, maraming salamat si Attorney Jess Falses. Okay, ang oras na, 3 minuto na lang bago mag 5:00 ng hapon. Hoy, kumuha tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Caritas Philippines kinondena ang malawakang pagpuputol ng matatandang puno sa bahagi ng Quirino Avenue sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Go ahead, Bert. Sandro Willie, kinondena ng Caritas Philippines at San Carlos Bishop Gerardo Alminaza ang malawakang pagputol ng mga dekada ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila. Ayon kay Bishop Alminaza, isa itong ecological violence laban sa mga residente, lalo na sa mga may hirap na araw-araw nakakaranas ng matinding init, polusyon at pagbaha sa lungsod. Nagsisilbi rin anyang proteksyon at silungan ng mga commuter, manggagawa at pedestrian ang mga punong matagal nang nakatanim sa lugar. Pinustun din ng obispo ang direksyon ng urban development sa bansa at iginiit na hindi dapat isakripisyo ang kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan kapalit ng infrastructure development. Nanawagan naman ng Caritas Philippines na itigil muna ang pagpuputol ng mga puno at repasuhin ng proyekto batay sa ecological standards consideration. Bahagi ng itatayong mahigit 40 kilometers elevated toll road ang Southern Access Link Expressway ang ginawang pagpuputol ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Meron pa tayong isang tatanggaping report mula kay... Nasaan dito? Ayun. Dito, yan. Mga kaanak daw ng mga nawawalang individual sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga, nanawagan ng mas mabilis na aksyon. Ang detalye ng balita mula kay Lester Aller ng PRTV News. Lester. Willie, Zandro, hindi alintana ang maalinsangan na panahon ng ilang mga pamilya na naghihintay ng balita sa kanilang mga mahal sa buhay na nadamay nga sa nangyaring pagguho sa isang ginagawa Lipago, Angeles City, Pampanga. Isa ang pamilya ng nawawalang construction worker na sina Novi at Stephanie ang nagtungo sa mismong site. Kwento nila na gabi bago mangyari ang insidente ay nakausap pa nila ang kanilang padre de pamilya. Pero ilang oras
lamang ay hindi na ito makontak pa. Kwento pa nila na bago magtrabaho sa Gumuhong Gusali ay nasa pulilan ito at isinama lamang ng kanyang katrabaho na pumasok bilang construction worker sa nasirang gusali. Bagamat nagpapatuloy ang research and retrieval operations, tila mababagalan ng ilang mga naghihintay na pamilya sa nangyaring operasyon o nangyayaring operasyon. Pero may paglilinaw naman ng BFP sa isinasagawang operasyon ayon kay BFP Region 3 PIO Fire Superintendent Lea Zahili na kanila pa rin iniingatan ng mga katawan na makukuha mula sa Gumuhong Gusali dahil para sa kanila, kinakailangan pa rin itong bigyan ng respeto at mabigyan ng proteksyon. Para sa DZMM, ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Lester Aler. Okay, paano? Magbabalik po ang ATM. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? O, ano na bang, umuulan na ba? Para medyo lalo Madilim, dumilim, no? Kuyang, no? Nako. Madaling ba o wala lang ilaw dyan sa lobby? Kasi baka nagtitipid kasi mahal kuryente. Oo nga, grabe. Grabe. Meron akong isang narinig na dagdagan siya ng 3,000 yung ano niya, yung bill niya. Kuya, yung sa akin nga. Dadamputin yun. Ako nga lang mag-isa, parang ganyan din yung nangyari sa akin. Ganun? Mas marami pa. Mukhang meron pang mukhang meron pang nakaambang increase sa kuryente. Alam mo, dapat tanggalin na yung mga dapat tanggalin dyan eh. Una, yung tawag dito, yung systems loss. Oh. Wala man tayong pakialam kung sila nananakawan ng kuryente. Dapat Diba? na sila yung... Sila dapat na sumagot noon. Kaya wala sila sigurong effort. Kung sila may nananakawan o sila man ay hindi natin kung paano paliwanag nila dyan, wala tayong pakialam doon eh. Di ba? Hindi dapat, isa sa pinakamalaking binabayaran natin yan. Yung systems loss na yan. Pinapainit Oy, nasa na yung isa na yung nangako dati. Ayun, mas nauna pang kinasuhan siya kaysa doon sa pangako niya na pabababain niya kuryente. Senado, Ayaw nga pala. Di ba natatandaan mo? Yun ang pangako niya eh. Oo nga. Nauna pang kinasuhan siya ng ombudsman. Pinapainit yung ulo ng Kuyang Willie. Nako. Nakain na ako ng kape. Painitin pa natin ulo mo. Hindi, pero ito po makakausap natin ang abogado nitong mga biktima ng EJK. Siyempre parang nitong mga nakalipas na araw, nakita natin yung pahayag ng asawa ni Senador Bato de la Rosa na parang nagmamakaawa. 'Di ba? Nakita ba niya nung mga panahon na may mga pinagpapatay? Ayan nga na mga nagmamakaawa. Yung bata, 'di ba? Nagmamakaawa. Kinabukasan na may exam yung bata eh. Sabi ni Kian. Di ba? Sabi ni Kian De Los Santos, wag po kasi may exam May pa exam po pa siya ako bukas. Kinabukasan. Anong ginawa? Ano nangyari? Ay nako. Ito kausapin po natin ang abogado ng EJK victims at isa pong ICC accredited lawyer, si Attorney Gilbert Andres. Magandang hapon po, Attorney Gilbert. Attorney Gilbert? Attorney Gilbert? Attorney. Parang... Alright, sige, habang inaayos yung linya. Di ba? Siguro magandang ipakita muna doon sa asawa. Ni Bato. Oo nga, tingnan mo muna ito. Bago ka umapila. Asan ba siya nun? Ay, siyempre. Nasa White House. Di ba White House yung tawag White na House. tinitirahan ng PNP chief? White House ang tawag doon. Kukuya-kuya ko doon malamang sa sa kwarto nila Rosan. Malayo doon sa White mga House. Kasi diba? alam mo nung mga panahon yan yung mga tipong sa isang gabi ang daming nababaril. Alam mo ang pinakamasakit sa magulang? Yung mawalan ka ng anak. At yung iba hindi lang isa, dalawa. Sa mga anak nila, yung nadamay din sa war on drugs. Yan ang pinakamasakit na magulang. Yung maunang mamatay yung anak mo. Sa totoo lang. At ililibing mo yung mga anak mo. maglilibing ka ng anak. Yun ang pinakamasakit sa lahat.
Ay, nako. Kasi tanggap na naman na pwedeng mauna yung magulang kasi mas matanda nga naman yung magulang, di ba? Pero yung mauna yung anak sa napakamurang edad po nung anak. Ha? Napakasakit po yan sa isang magulang na ilibing niya yung kanyang anak. Oo. Ay, nako. Palibasa, hindi nila naranasan yun sa mga anak nila siguro. Bakit? Kasi well-guarded yung anak, well-secured yung mga anak nila. Ayun nga. Di ba? Malayo sa temptasyon. Oo. Malayo doon sa sakit ng lipunan. Baka nilamok, walang makalapit doon dahil sa dami ng mga gwardiya. Ito, kausapin na natin. Nasa line 1 na daw si Attorney Gilbert Andres. Magandang hapon po ulit, Attorney Gilbert. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Attorney. Attorney Gilbert. Opo, medyo may appeal to emotions ang tawag nga doon sa ginawa ng asawa ni Senador Bato de la Rosa na tila nagmamakaawa. Huwag yung mandalin sa The Hague. Oo, huwag daw dalhin sa The Hague. Ano pong take ng mga biktima ng EJK dito sa ganitong pahayag ng may bahay ni Senador de la Rosa? Huwag naman po natin kalimutan yung mga pinaslang, Yes. mga pinatay po, mga at least 6,000 po na inadmit po ng PNP for a 3-year period at 30,000 po na mga in-estimate po ng CSO na pinaslang po ng war on drugs nung hepe pa po si Mr. Bato de la Rosa. Huwag din po natin kalimutan yung kanila pong mga panalangin para po sa katotohanan at justisya po. Opo, alam niyo po yung appeal to emotions. Siguro tingnan na lang po natin yung mga facts po, yung mga datos po. Marami pong pinaslang sa war on drugs. Kaya po, tantamount na po to an international crime. Nakarating na po ba itong apilang ito nung asawa ni Senator Bato dyan sa pamilya ng mga biktima ng EJK, Attorney? Hello? Attorney Gilbert? Attorney Gilbert, naririnig niyo po kami? Narinig po kami? Opo. Nakarating na po ba or napanood ho ba ng pamilya ng mga EJK victims ito pong apila ng asawa ni Senator Bato? Well, nababasa naman po yan, publicly available naman siya, Ngunit siguro, ganito lang po, 2 puntos. Una, kung ICC po, wala pong pakialam ng ICC sa mga ganyang kapila po. Ikalawa po, dapat na lang po ng ating Supreme Court, yung kung ano po ang nasa batas. Kung ano po ang nasa saligang batas. Kasi nakalagay din sa saligang batas na isang prinsipyo po ng bansang Pilipinas na respetuhin at proteksyonan po ang karapatang pantao ng lahat pong Pilipino. At yan po ay bilang na po dyan yung mga pinaslang po ng war on drugs. Ano pong reaksyon na rin ng pamilya, Attorney Gilbert, dito po sa hanggang ngayon pagtatago nitong si Senator Bato de la Rosa? Well, sila po yung naghihinagpis at nagagalit na din. Kasi nung panahon po, nung hepe po si Mr. Walang kaawa-awa pong pinaslang ng mga mahal sa buhay ng mga naging biktima. At peace order daw yun. Ngunit ngayon, ang lahat na lang ng mga pwedeng gawin, ginagawa ni Mr. Bato. Sana po mag-surrender po siyang mapayapa. Anyway, sinabi niya na rin po before, nahaharapin niya yung ICC. So ito na po ang pagkakataon mo. Senator Bato, nahaharapin po ang ICC. Pero Attorney Gilbert, hindi kaya kapag napunta na sa kustodiya ng ICC itong si Senador Bato de la Rosa, hindi kaya parang maging scapegoat din siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sasabihin niya, itong PNP chief naman yung nagpatupad dito Hindi po kaya ganon? Hindi po kaya kumbaga ilaglag siya ng dating Pangulo? Wala pong ganyan sa ICC. Opo, yung kanila pong mga depensa ay depende po yan sa kanilang inisip together with their lawyers po. At alam niyo po, bigyan na natin ng konteksto. Oo, sa Pilipinas, ang mga kabaho, magkakasama, talagang hindi ko pa pong nakikita ang meron pong silang mga opposing defenses. Naging private prosecutor din po ako sa mga malalaking kaso sa Pilipinas.
Gaya po ng Maguindanao Massacre. Wala pa po akong nakitang depensa ng mga akusado wherein they contradict each other. Ang mas nangyayari sa Pilipinas ay tikom sila. They don't want to point fingers. Pero di ba nauna nang itinuro ni Digong si Si De La Rosa. Si Senador sa De La ano pala Rosa. sa hearing pa lang sa Congress. Di ba naituro niya na yung pulis may sa Senado. sa Senado rin, di ba? Pulis ang may gawa, hindi naman ako. Sabi niya At ganun. sinabi nga rin yan, DDS yan eh. Di ba yung mga ganun? Alam niyo po, they will be charged and they will be tried for their own criminal responsibility under the Rome Statute. So, titingnan yan. At pwede kasing magkaiba ang kaso niyan. Kung ma-arrest po at sabi kay Mr. Duterte, nung inaresto po siya, nagkaroon po ng case, the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Kung ma-arresto po si Senator Bato at mapunta po siya sa ICC, magkakaroon din po ng separate na case, the prosecutor versus Bato Laros. Pwede pong ipagsama yan, ngunit ang talagang puset din ay pwede pong separate po yan. At iba kasi ang kanilang pwedeng pananagutan. Yung isa po ay pinakautak. Yan po ay referring to Mr. Duterte. Nandun naman po sa confirmed charges. Yung isa po ay nag-implement. At public knowledge naman na nag-implement. Si Chief PNP Bato de la Rosa ng War on Drugs ni Mr. Duterte. Kaya iba pong kanilang specific pong pananagutan. Attorney Andres, hanggang saan pong personalidad nakikita nyo na dapat managot dito sa dito sa war on drugs? Doon sa mga co-conspirators. Yung sinasabi niyong pinuno, nasa diheg na. Hinahabol na itong mga nasa ilalim yung implementor Chief Chief implementor ng war on drugs. Hanggang sino pa po yung sa tingin nyo ang dapat na habulin pa ng ICC? Well, lahat po ng mga nakapangalang pong perpetrators dun sa konfirmadong sakdal laban kay Mr. Duterte. At 8 po yun. May nagsasabi pong isa po dun ay sumakabilang buhay na po. So, ito. So, yung 7 po na nakapangalan po dun, sila po ay dapat managot. Sila po ay dapat i-arrestuin at dapat politician sa ICC. Sino po yung Sino po yung sinasabi niyo sumakabilang buhay na? Based lang sa news reports, si General Camilo Cascolan. Si Cascolan. Si Cascolan. Kasi sa pinakauling report ng ating PRTV News, meron pang 4 eh. Actually, doon sa listahan natin, isa na lang di ba? Isa na yung talagang well-known personality na posibleng makakasama pa. Pero in the next 2 months ka, sabi ni Senator Trillanes. Meron pang parang 4 pa yata o 3 ang inilabas na although di pa pinapangalanan. Pero yung isa doon, for sure, sabihin na natin, yung tinuturo nilang nag-finance, si Senator Bongo. Ito po ba, Attorney Andres, itong mga personalidad na ito, pwede silang mag-share ng abogado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o kakailanganin nilang kumuha ng sarili nilang abogado? Well, sa kanila po yun. So, sa experience ko po, sa example, Maguindanao Massacre, may mga sarili pong mga abogado. Yung pong mga akusado. So, nasa kanila po yung kung kukuha sila ng sarili po nilang abogado. Opo. Pero may tatayong isang meron tatayong isang defense counsel. Yung kung kukuha siguro ng mga personal na abogado, magiging corroborating counsel yun, attorney. Tama ba? Taro po sa statute at mayroong pong karapatan ang isang sakdal, ang isang akusado o suspect po na magkaroon ng sarili po nilang abogado. Yun po yung klaro sa tama, statute. ganun nga. Kaso mahal, di ba? Yung kay Kaufman, parang binabanggit nila, napakamahal. Paano itong mga ito? Mukhang di nila po problemahin yun. Mukhang may sasalo eh. Problemahin po yan kasi abogado po ako para po sa mga biktima. Hindi, tsaka hindi po problemahin ng yun. Nitong mga to. Posible may tatakbuhan yan eh. Uncle! Pero, attorney, ano pong ibig sabihin nung sinasabi daw na pag-sign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng waiver
para hindi dumalo dun sa unang ICC status conference. Tama ba? Nag-require lang po ng trial chamber na mag-issue din po siya ng signed waiver po na hindi po siya dadalo sa status conference hearing po. So, mukhang nakita naman po, naka-upload na po sa public website ng ICC. Siguro bago ko namin kayo bitawan, Attorney Gilbert, ano pong epekto nito? Kasi nakita rin natin may mga pagtatangka doon sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung pangit pa ngayon handwriting doon sa lumabas na dokumento mula sa ICC. At itong syempre palusot at patuloy na pag-iwas ni Senador Bato de la Rosa sa pananagutan. Ano pong reaksyon at epekto nito sa mga EJK victims? Talaga po, nagdadalamhati po sila. Nagagalit po sa nangyayari. Kasi tingin po talaga nila, iba po yung batas para po sa mga pobre kagaya nila at iba pong batas sa mga makapangyarihan dito sa Pilipinas. Kaya wala po silang pag-asa para makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Doon na lang po sila umaasa sa ICC. Yun na lang ang kanilang pag-asa. Pero yung nangyari sa Senado, tapos nung ginagawa ni Bato, ang latay nasa kanila. Sa kanila mismo. Hinigpitan yung hinigpitan ngayon si Digong doon sa At saka hindi po ba, Attorney Gilbert, itong nangyayari sa Senado, ito'y patunay din na talagang hindi makakakuha ng pananagutan ng hustisya ang mga biktima ng EJK dito sa ating bansa. Dito sa Pilipinas. Mahirap po talaga, Kasi makita niyo naman, iba yung hustisya para sa makapangyarihan, talagang masalimuot yung pagpapatupad ng batas. So sa mga pobre, talaga pong pinaslang na lang sila nang walang kamalay-malay. Yung iba po nasa loob pa po ng kanilang mga kabahayan. Kaya talaga pong nag-peace po sila. So may katwiran lang na dalin talaga yung kaso sa ICC dahil sinasabi nila, para mo dalin yan, dapat hindi gumagana yung justice system dito sa Pilipinas. May gumagana pero di sa ilan. Pero pagka pinag-uusapan natin yung mga makapangyarihan na, mga mayayaman, nasa poder. Para po sa mga war on drugs. Oo. Wala nangyayari, di ba? Ay nako, sige po. Kasi wala naman talagang investigasyon, kriminal, doon po siya nangyaring crimes against humanity sa war on drugs. Ay, sige po, Attorney Gilbert. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at mabuhay tayo. Yan po si Attorney Gilbert Andres, abogado po ng EJK victims at isa pong ICC accredited lawyer. Paano ko yan? Balik muna tayo. Tayo magbibigay daan lang sa mga paalala. Tayo kuyang ito. Pasok na natin ang huli nating interview. Si Professor Guido David, isa pong fellow ng Octa Research. Magandang hapon po, Prof. Guido. Yes, magandang hapon. Anong take mo? Oo nga, Prof, itong... si Willie ho ito, tsaka si Sandro. Si Sandro, opo. Willie Sandro, sorry. Prof, itong 76% ng mga Pilipino na sinasabing handang suportahan ang gobyerno sa pagtatanggol sa teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kaya ito echo chamber lang nung nagsabi, nung mag-jet ski daw, tapos di naman natuloy yung pag-jet ski sa West Philippine Sea? Anong klase bang... Ano bang klaseng pagtatanggol yung gustong ipahiwatig dito nung 76%? Actually, maganda mga tanong yan, Willie and Sandro. Kasi actually, itong survey na ganito, regularly tinatanong ng Octa Research. Pero yung dati, ang tinatanong actually is willing to fight for country. Parang kung magkaroon daw ng alitan with a foreign enemy, are you ready to fight for your country? Ganun yung previous version ng questioning. Pero medyo masyadong yun eh. Yung mga iba naman, patriotic, pero baka naman hindi capable to fight. Like, kunyari, mga babae, mga housewife, kunyari, or mga elderly. So yung reframing ng question ay binago no itong March 19 to 25. Ang statement is, I love my country,
and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights, including over the West Philippine Sea. So klaro naman na ang sinusukat yung love for the country, yung patriotism, at willing to, hindi willing to fight, pero supporting the government in defending the territories, including West Philippine Sea. At tinatanong sa survey kung agree yung mga respondents or disagree. At lumabas, 76% nag-agree. Actually, para sa akin, halos common sense na dapat di ba? Dapat karamihan, dapat halos lahat ng mga kababayan natin. Kung sinasabi nilang Pilipino sila, dapat patriotic sila . So, yung 76%, although mataas siya, 3 out of 4, yun nga, could even be higher. Pero, I mean, hindi naman tayo... Pero hindi ba dito sa result. Di ba parang open-ended yung sagot? Na, sige, susuporta kami. Di ba? At saka bakit 17% yung undecided? Di pa sila sure. Hindi, alam mo na kung nasaan yung mga yun. Yung 17%, well, let's give them the benefit of the doubt na baka naman ayaw nilang sagutin yung tanong, baka for privacy reasons, ayaw nilang masabi, or baka hindi sila nalinawan doon sa tanong. Pero para sa akin, malinaw naman yung tanong. Pero yung 7%, sila yung nag-disagree dito sa statement na ito. Ngayon, about sa echo chamber, kung tingnan natin yung geographic breakdown nito, may isang region na medyo mataas yung disagreement. Actually, babasahin ko siya kung ano region siya. Although yung sa region 11 ito, although 61% are patriotic, nag-agree sila sa statement ng nationalism or patriotism, may 34% ang nag-disagree sa region 11. So, titingnan natin yung per region breakdown. Ito yung Davao region. Ito po yung Davao region. Pero, nakakasurpresa ba yun? Yung makuha yung ganyang percentage sa Davao region? Well, ang tinatanong, patriotism. Of course, may part dito sa statement na in supporting the government. So baka may mga ilan na ayaw supportan yung government. I'm not sure. Pero para sa akin, regardless of political color, the government is working for the country. We should support the government. Kasi, di ba, nakikita na natin parang, mukhang wala na yung hindi mo na nakikita yung pagmamahal mo sana, kundi kung sino yung nakapwesto, kung sino yung kung saan ka kung saan political leaning mo, di ba? Parang pro-China. Di ba nakakalungkot na yung ganun? Nakalungkot 'yun kasi ang gusto ba nilang, ang statement ba nila is yung patriotism nila is conditional on who is the leader. I mean, of course, we're a functioning democracy. Pag may mga ibang bansa naman na yung leader hindi magaling, kunyari, kailangan palitan, ganon. Pero, even so, kahit na, I mean, and yung mga ganong sinasabi kong situations, may mga countries na talagang, iba yung political system nila. Hindi siya, hindi siya republic or hindi siya, tulad ng sa atin, democratic. Obviously, kung may tyrant in power, baka hindi masusupport yan. Pero tayo, we're a functioning democracy. The fact na yung mga hindi nag-agree, they can air their grievances, they can, may freedom of speech pa rin sila na sabihin na, hindi kami agree. Hindi sila sang-ayon. Alright. Sige po. Mo, Doc Guido, hahanapin namin yan 17% at kakausapin namin. Mag-usap nga tayo ng masinsinan. Maraming salamat, Doc Guido. Maraming salamat po. Maraming salamat at magandang hapon. Yan po si Professor Guido David, fellow po ng Octa Research. Okay, kuya, anong oras na? Nako, eksakto, 30 minutos makalipas ang alas 5. Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?